Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga napanood natin na muling natamo ng Golden State Warriors ang talo kontra sa Indiana Pacers, habang mga kadikit naman nila sa standing sa Los Angeles Lakers at Houston Rockets ay nakukuha naman ng mga panalo lately. Ngunit kailangan na nga talaga ng Warriors na manalo sa kanilang mga susunod na game, dahil kung hindi nga ay mahabol na sila ng nag-iinit na team ng Houston Rockets at pwede nga sila nitong masibak sa top 10 o sa mga play-in spots ng Western Conference. Ang Rockets nga ay may record at 34 wins and 35 losses, habang Warriors naman ay 36 wins and 33 losses. At kung titingnan natin ang next 3 games ng Warriors, di hamak nga na mas mahirap ito kaysa sa next 3 games ng Houston Rockets. Makakaharap nga ng Warriors ang 3rd seed Minnesota Timberwolves, 7th seed Miami Heat at 4th seed Orlando Magic. Habang Rockets naman ay makakaharap nga nila ay ang 12th seed Utah Jazz, 14th seed Portland Trail Blazers, and number 1 seed OKC Thunder, only to be followed again by Utah Jazz. Ngunit sa tatlong game na ito mga kaibigan ay hindi nga malabo na magtala ang Rockets ng record na 2 wins and only 1 loss. At kung magpapatuloy nga ang ganitong shooting struggles ng Warriors, hindi naman nakapagtataka kung isa lang o wala silang may panalo sa kanilang next 3 games. Kapag nangyari nga yan mga kaibigan, malilipat nga ang Warriors sa 11th seed ng West at aangat naman ang Rockets sa 10th seed. Kaya naman ganun nga kaimportante para sa Warriors ang makuha ang mga panalo, or at least makakuha man lang ng kahit isang panalo sa kanilang next 3 or 4 games. Sa palagay nyo ba ay mananatili ang Warriors sa top 10 ng West? Habang good news naman sa mga fans ng New Orleans Pelicans, dahil naiwasan nga ni Brandon Ingram ang malubha na injury matapos na mamilipit ito sa sakit kahapon habang hawak-hawak ang kanyang tuhod. Isang pangingitayin nga ito na ayaw mo talagang makita sa isang rising star. Ang worst case scenario nga nito ay torn ACL, meniscus at MCL. Ito nga na-diagnose lamang mga kaibigan bilang isang bone contusion sa kanyang kaliwang tuhod, at muli siyang titingnan ng medical staff ng Pelicans matapos ng 2 linggo. So inaasahan nga na out lamang si BI ng 2 o 3 linggo. Bad news pa din nga yan para sa Pelicans, dahil hindi nga malabo na malaglag pa sila sa play-in spots sa 7th and 8th seed. Ganun pa man, ang good news nga dito mga kaibigan, in a sense na hindi na ito yung injury na maapektuhan pa ang Pelicans hanggang next season. As of now ay may record silang 43 wins and 27 losses. 2 talo lang nga at pwede silang malagay sa 7th or 8th seed ng West. Kaya naman time for Zion to step up. Kanina nga ay hindi niya ito ginawa dahil nagtala lamang siya ng 4 points. He needs to do a better job nga dito, lalo na ngayong wala si Brandon Ingram. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.